Magandang araw po. Ako po si Kevin Musngi, ang inyong takapagbalita sa araw na ito. Kapansin-pansin na maraming tao ang sang-ayon at hindi sang-ayon sa pamamalakad ni Pinoy sa ating bansa. Narito po si Dave Velarcio upang makipagpanyam sa taong bayan ukol sa administrasyon. Naitatanong ko lang po sana sa inyo na kung saang ayon po ba kayo sa kasalukuyang administrasyon ni Pinoy? Bakit po? Naku, marami nagugutom. Marami pong nagugutom. Bukod po sa nagugutom na, natupad po ba niya lahat ng pangako niya sa atin? Hindi po. Hindi po niya natupad? So sa ilang taon po niyang pag-upo sa serbisyo na, may nabago po ba sa buhay niyo kahit papano? Konti, meron. May nabago po? Oh, Kagaya po ng ano? yun sa SSS ko. Sa SSS niyo po, Oh, nag-increase naman po. nag-increase naman sa beses lang. Isang beses lang po nag-increase. So, hindi din po yun sapat sa pamumuhay niyo. Sapat. Umaasa po ba kayo ng pagbabago, Panay? Hindi na. Hindi na po. Okay, bumaba na lang siya. Bumaba. Gusto niya lang po na bumaba siya. Nay, ako po pala si Dave Isaya. Ano pong pangalan niya? Rosita Bahia. Lucita Bahia po. Salamat po, Ginang Bahia. Sige po. Ano pong masasabi niyo sa kasalukuyang administrasyon ni Pinoy? Napaunlad po ba niya yung buong bansa? Hindi. Bakit po? Kasi parang parang napapaunod lang niya yung pag sa mga mayayaman na hindi, kasi parang wala tayong na doon pa rin yung mga ba tawag dito sa Corrupt po? oo, mga ganun. So parang hindi niya po napapansin yung mga hinaing ng mga mahihirap? Parang ganun. May nabago po ba sa pamumuhay niyo sa lipunan natin? Wala lang. Wala. Po. Ganun pa rin po yung Yung mama ko nga pa rin sa sweldo wala pa rin Pati po yung trabaho ng mama niyo apektado rin. So umaasa po ba kayo na may pagbabago pa po? Kung sana may pagbabago. Sana po. So umaasa po kayo. Ano nga po ulit yung pangalan nila? Jenica. Jenica. Sige, salamat po. Ano pong naobserbahan niyo sa kasalukuyang lipunan natin? Well, lately sa mga nakikita ko, parang yung mga stuff na marami tayong income binibenta ng government sa China. Parang yung LRT natin. Mga ganun. Tapos basically yung mga projects halos wala akong nakikita. Kasi yung road projects natin, abot na ng halos 1 year plus. Tapos kalahati ng roads hindi pa rin tapos. Puro simula lang. Tapos napansin ko yung mga project, fin-focus nila sa mga parts kung saan maraming nakakakita. Gaya ng buong Taft Avenue. Pero pag nilikuan mo kahit ano sa mga inayos nilang roads doon, sira na ulit yung mga roads. Bale, ang nakikita ko kasi basically ngayon, parang nabablind up yung mass sa mga, parang yung mga pork barrel, mga ganun-ganun. So basically, nabablind up sila sa mga current issues na hindi nila napapansin na parang wala namang umuusad sa bansa natin. So, Maliban po doon, since skater ka rin po, and then din ako, isa rin akong ganap na rider, BMX. Tingin nyo, what if kung gumawa tayo ng move? Do you think mapapansin nila? Or like, mabibigyan kaya tayo nila ng pansin? Para, maparating kay Pino yung mga hinaing natin? actually, probably not. Kasi, as far as I can see, it's like, they're just using yung mga parang protest para mag-suggest ng mga movement ng government. Parang ginagamit lang nila para ma-distract yung mass sa fact na wala naman talaga nangyayari. Pero hindi naman totally wala nangyayari. Meron tayong mga minor projects, pero as a whole kasi parang hindi ganun kalaki yung impact niya sa Philippines eh. Ano nga po ulit yung name nila? Richard. Thank you, Kuya. So kuya, ano pong masasabi niyo sa kasalukuyang administrasyon ni Pinoy? Sang-ayon po ba kayo sa mga nangyayari? Ganun pa rin eh. Ganun pa rin po. Sa dati, 'di ba? May mga magnanakaw pa rin eh. Katulad kina police, 'di ba? Yung pagpaayos kina police. So. Tingin niyo po ba may nabago sa lipunan natin? Siguro kung mayroong kaunti lang. Kagaya yung po ng trabaho. Siguro marami ang nagkaroon din ng trabaho. Pero sa tingin niyo po ba lahat po ng pinangako ni Pinoy natupad po niya? Siguro hindi lahat. Kasi katulad ko, yung mga pinag-drive mo, mga foreigner, yung pagpag.
hindi niya na ano yon. Yung pagpag, di ba, yung dapat dapat pagkain ng baboy na yun eh. Pero kinakain pa rin ng tao. Yung pagpag po. So tingin niyo po, Alam niyo na ba yun, yung pagpag na yun? Alam niyo yun? Hindi, no? Kasi yung mga, nung nakaraan, yung BBC, galing kami doon, pinag-drive ko. Akala ko, ako na mahirap, may pinakamahirap din pala, no? So, Hindi nila alam yun eh. sige po. So umaasa po ba kayo na may pagbabago pa pong mangyayari kahit papaano? May Siguro kahit hahabol? sino ilagay mo dyan, wala nang pagbabago siguro. Siguro may mga magnanakaw pa rin. Ano nga po ulit yung pangalan nila? Ay, hindi. Wag na. Sige, kahit palayaw na lang po. Kahit anong pangalan na lang. Code name na lang. Jello na lang. Jel. Kuya, sa ngayon po, sang-ayon po ba kayo sa kasalukuyang administrasyon ni Pinoy? Hindi. Hindi po. Sa anong hindi po? Sa maraming dahilan. Kagaya po ng ano? Sabi, wala daw korap, maraming mga korap. Tingin niyo po ba may nabago sa lipunan natin? Umaasa po kayo na may pagbabago pa po? Wala na. Wala na. Pero sa tingin niyo po, natupad po ba yung sinabi niyang boss? Hindi. Hindi rin. Sa ano pong hindi? Dahil marami pa rin na, marami pa rin na mga official na, magawa ng mga korap, ganyan. Wala rin say-say. So hindi na po kayo umaasa. Hindi na. Maraming salamat po. Ate, tingin niyo po ba may nabago po sa buhay niyo ngayon? Sa ngayon, wala pa. Wala. Paano pong wala pa po? Kasi sa pong panahon ngayon, pahirap ng pera yung buhay. Sa tingin niyo po, umaasa pa po kayo na may uunlad pa po sa buhay niyo sa pag-upo po ni Pinoy? Siguro kung magtatalaga siya tungkol sa mga, kagaya sa amin, mga scavengers, mga street families. Ganun. So ano, kung yung ibig niyo pong sabihin, kung mapapansin po kayo, may possibilities na umunlad po buhay niyo. Meron naman po. So, kaya nga po nung tanong ko, maliban po doon, maliban pa sa pag-unlad, para po sa anak niyo. Yung mga pag-aaral na anak ko, yun lang ano kung mapagbabago. So, para po sa anak niyo kahit may babago. Salamat po. Ano nga po ulit pangalan nila? Rose Ann po. Rose. Salamat. Kuya, ano pong masasabi niyo sa kasalukuyang administrasyon ni Pinoy? Okay naman siya ngayon. May pagbabago kaysa sa nakarang administrasyon. Ano pong pagbabago yung nakita niyo? Sa mga traffic, yung mga inaayos nila yung mga truck ban. Maliban pa po doon, kuya, ano pa pong pagbabago yung para po sa lipunan yung naobserbahan nyo? Yung mga pagtulong sa mahirap, may mga nasalanta na bagyo. Nakaka-action naman sila agad ng Mga programa nila na tulad nung 4-piece yun. Nakakatulong sa mga mahihirap yun. Naramdaman nyo po ba yung pagiging boss nyo gaya po ng pangako niya? Sa akin, siguro sa ngayon, hindi pa kasi estudyante ako. Siguro sa mga sa mga mas may mga trabaho na. Ganun din. Kasi siguro hindi pa namin masyadong ramdam kasi wala pa kaming binubuhay na pamilya, ganun. So umaasa po kayo na kahit pa paano, may mas higit pa pong pagbabagong darating? Oo naman. Oo naman, lahat naman meron namang lahat pag-asa para sa lahat ng Maraming salamat po. Ano pong masasabi niyo sa kasalukuyang administrasyong Pinoy? Maganda naman ang palakad niya at although may bumabatikos na ibang politiko para hindi natin alam kung gugulo o maintindihan ng mga bumoto sa kanya. Pero para sa akin maganda na yung ginagawa niya. Lahat po ba ng mga ginagawa ni Pinoy isinasang-ayunan niyo po? Hindi naman lahat, hindi ko naman nakikita kasi hindi ko naman siya totally. Ang nagugustuhan ko lang sa kanya, yung pagpapalakad niya, although ginugulo siya ng iba. Maraming salamat po. Ano nga po ulit yung pangalan nila? Ako po si Gilbert Rodriguez, isa pong matinong traffic enforcer na sa pagpapatupad po ni Vice Mayor Isko Moreno at ang aming butihing Pangulong Erap Estrada. Na bawal po sa amin ang mangutong. Maraming salamat po. Panayam, 4 ang sakayan at 6 ang di sakayan sa pamamalakad ng administrasyon ni Pinoy.
Dapat na bang umasa si Juan de la Cruz sa pamamalakad ng administrasyon ni Pinoy para sa pagbabago? O dapat na bang tumayo si Juan de la Cruz gamit ang kanyang sariling mga paa at magsimula ng pagbabago para sa sariling ikaw unlad muli? Ako po si Kevin Musni, ang inyong tagapagbalita.